Okay. Congratulations po sa Kuya po Association, Third General Assembly nila ngayon. 6 years anniversary, okay. Yan, Kuya Norman, ano po ka daw dito? Makakawag ng braso ng ano. Okay, sabi ko nga, congratulations po sa inyo, kuya po, at magparami, di ba? Magparami tayo, para, syempre, para sa atin din naman to, di ba? Alam po. Salamat po. Hindi na ako pinagawa. Tatlo na ako. Tinatawag na po namin, since kanina pa na nakikita niyo naman kung siguro, pasensya na po kung nakita niyo ganito. Tinatawagan po namin si Ate Mary and Alma for an information number. Oh, okay. Hello, tinatawagan po namin si Lucita para po magbigay ng solidarity message ang presidente po ng Pilwong. Hello, magandang hapon po sa atin lahat. Sabi ko, nawawala ang kuya po, yung pala. General Assembly po ng kuya po ngayon. So, mainit na pagbati mula sa Filipino Women's Migrant Association. At sana maging lumawak pa ang General Assembly ng kuya po. At para sa ganun ay mas marami tayo na nakikipaglaban ng ating karapatan at kagalingan bilang panggagawa sa labas ng bansa. So, ang General Assembly para sa akin ay isang tagumpay. Dahil dito makikita isang grupo na tuloy-tuloy at maging matatag siya kasi hindi siya mag-GGA kung hindi siya naging malawak at matatag. So, muli, mainit na magbate mula Pilwong. Maraming salamat po sa matagumpay at General Assembly ng kuya. Maraming salamat po, Ate. Ngayon naman po, tinatawagan po namin ang Friends of Piton House na si Wilma Jacinto para magbigay ng solidarity. Gising. Naimbag nga daw yung kakapsat ng taga-kuya ko. Naimbag nga daw Bago yung ko patuhin ng mga Tagalog at magtatagalog ako. Ay, magandang hapon sa inyong lahat. At binabati ko ang Kuya po Organization sa kanilang Third General Assembly. Sa kanilang, ano ba yun? I love you. Sa kanilang magandang, ano ba yung ano nila, labanan ang tumitinding krisis sa ating kabuhayan at karapatan, palakasin at palawakin ang ating, ay napakahaba, hindi ko naman. Anyway, sana patuloy nating patatagin at palakasin ang organisasyong ito para sa kapakanan na hindi lang ang ating organisasyon, kundi sa buong kasapian ng UNIFIL at Migrante Organization. Maraming salamat po at muli binabati ko kayong lahat. Happy 3rd anniversary. Third General Assembly po, 60th year anniversary. Ayun. Good afternoon din po. Dumating po, acknowledge the coming of Likha anniversary. Thank you po. Thank you po for coming.
Tawagin naman po natin ngayon. Welcome po. Welcome yung ating chairperson ng Unicool Hong Kong, Dolores Valladares. Salita na daw ako para makalis na. Hindi po. Magandang hapon sa inyong lahat. At kahit na ang init-init ng panahon, nagtipon-tipon tayo dito at marahil ilan sa atin kanina nakasama dun sa ating marcha. Nagrally uli kasi po tayo kanina. Sino ba mga sumama dito kanina? Marami rin. Naunawaan na namin ang taga-kuyo ko. Bakit hindi nakasama kanina? Dahil syempre pinaghahandaan ang isang importanteng bagay na ito sa inyong organisasyon, yung inyong third assembly na sinasagawa para pag-usapan ano ang mga naganap sa inyong organization at ano ang magiging plano ng pagkilos para sa mga susunod na taon. At kagaya nga nung inyong tema, labanan ng tumitinding krisis, yan naman ay ating ginagawa na of course, sa mahabang panahon. Nagtutulong-tulong tayo para labanan yung tumitinding krisis na kinakaharap natin bilang mga migrante. At syempre, kakabit niyan yung ating mga pamilya na nasa Pilipinas kasi pag dumaranas tayo ng krisis, apektado yung ating mga pamilya sa Pilipinas. Kaya ngayon din, sa panahon na ito, habang katatapos pa lamang na manumpa nung ating President-elect na si Noynoy Aquino, nagkaroon na tayo sa UNIFIL, of course kasama ang kuya po, ng mga kahilingan. Dahil nais nga natin na maibsan yung krisis na nararanasan natin. Pangunahin, nagkaroon tayo ng 10 kahilingan para iparating yan sa gobyerno ni Noynoy Aquino. At magandang sa pagtitipon na ito, maunawaan natin bilang migrante, paano ba natin itutulak itong mga mayor na kahilingan natin mga migrante para kahit paano magkaroon ng kaluwagan yung ating buhay, malabanan natin yung krisis na nararanasan natin at magkaroon tayo ng konting kaluwagan. So para i-recall sa atin ano itong mga 10 kahilingan na to at maging gabay nyo na rin mamaya sa pagpaplano, nais kong banggitin itong mga major na kahilingan na ito. Una, sinasabi natin na mahalagang tutulan natin yung mataas na singilin sa pasaporte. Diba, pangunahin na pinapanawagan natin yan. Bakit? Dahil sa sobrang taas nung ating ibinabayad dito. Triple nga, pag dinescribe natin, triple nga yung halaga nito kumpara sa binabayaran natin sa Pilipinas. Kung 950 sa Pilipinas, dito nagbabayad tayo ng 510. Lubhang mataas ang presyo na yan kumpara sa binabayad natin sa Pilipinas. Pangalawa, nais nating tutunan o ibasura itong OWA Omnibus Policies na kung saan inaalis nito yung serbisyo sa ating mga migrante, inaalisan tayo ng karapatan para magkaroon ng kapakinabangan doon sa pondo na nandiyan sa OWA. Bakit? Sapagkat yung mismong bumubuo nitong OWA Omnibus Policy ay hindi naman talaga nagre-represent sa OFWs. Kung mapapansin nyo, ang bumubuo sa OWA Board of Trustees ay yung mga inappointed ng gobyerno. So, kaya sinasabi natin, hindi dapat na manatili itong OWA Omnibus Policy. Pangatlo, sabi natin, alisin yung bansa direct hiring. Dahil alam naman natin, pagka mayroong bansa direct hiring, kapag tayo nakahanap na ng employer, 2% pa tayo dumaan sa mga recruitment agency na nangangahulugan ng karagdagang bayarin para sa atin. Pang-apat, alisin yung bayad sa